fellow geeks, welcome to our channel. We discuss about tokusatsu, anime, comics, and everything under the wild world of geekdom. My name is Jomar. My name is Migs. And you're watching Geeks Out of Nowhere! Geeks Out of Nowhere! Yung One Piece naman, napanood mo na. Dito, which is gaining a lot of positive reviews. Yes, true. Gusto ko siya panoorin pero I don't know kung may time ako kasi Ahsoka lang talaga yung pinapanood ko lately. And mas focus ako sa mga manga ngayon, graphic novels, na manga ni Junji Ito. Ayun, sige, pag-usapan natin later on. Pero sige, pahappyawin ko lang tong One Piece live action. Ito, 8 episodes lang to. And it covers 100 chapters of the manga. So sa kay Arlong. Hanggang kay Arlong. Hanggang kay Arlong. And then, what can I say? Oh, maganda. Maganda yung live action. There are some parts na talagang necessarily kinat, syempre, kasi it doesn't it either will prolong or drag na story arcs. And ang feeling ko nga it's fast paced, pero pagdating siguro dun sa ayoko nang i-spoil sa iyo para panoorin mo na lang. There are some parts na medyo dragging ng konti, pero all in all, pag nalagpasan mo na yun, ang bilis lang ng pacing. And yeah, props to the cast kasi ang galing ng pagkaka-portray nila. Ayoko na i-spoil sa iyo, Migs, muna. Panoorin mo na lang siya. Happy ako na maganda yung review nila. Happy ako na nagugustuhan siya kahit ng mga long-term fans. Kasi yun yung worry ko pag Netflix adaptation lagi eh. Like for example, yung sa Death Note tsaka sa Cowboy Bebop. Totoo. So yun, dahil maganda yung One Piece, ngayon, excited din ako kung ano yung ibibigay sa atin nung Yu Yu Hakusho ngayong December. Actually, di ba dito pinag-usapan na natin yan last year, di ba? And actually, we posted it a day ago through shorts na ito yung mga parang expectations natin, or di naman siguro expectations, yung hahanapin natin for sa One Piece live action. And I'm glad to say na they were able to get the essence of the manga, of the IP of Eiichiro Oda, because syempre executive producer ng show ng live action si Eiichiro Oda, so he has the final say kung ano man yung mga lalabas dun sa live action. Hindi lalabas yun hanggat walang go signal niya. Tagal ko nang di nakanonood ng One Piece anime, so hindi na ako updated, pero pumasok sa isip ko lately. Gusto kong i-collect yung manga niya, pero natatakot ako baka hindi na magkasya dito sa Hindi, paggawa ka na lang ng cabinet, okay lang yan. Kasi nakita ko yung mga omnibus na lumabas yung parang 3 volume sa isang book. Ang sarap ng basahin, pero delikado. Okay lang yan. Kaya yan. Sige. Pero yun nga, speaking of, sige, mapunta na tayo sa manga and mga nabili mo. Pero ito tanong ko lang muna pala. Yung mga ganyang omnibus collections, magkano kaya inaabot niyan? And then, saan minsan nabibili yan? Sa fully book, madami. Actually, walang problema sa yung kung wide range ng manga yung gusto mong bilhin. Punta ka sa fully book or sa Comic Odyssey. And pwede rin, meron sa Shopee mga manga stores. And then kung gusto mo lang talagang basahin, wala kang paki sa condition niya, pwede rin naman yung second hand. Actually mas nire-recommend ko yun kasi kesa yung let's say or nagsusubscribe legally sa kunyari sa Shonen Jump, mas nire-recommend ko siya kasi yung mag-aabang yung mga readers sa mga pirata sa pirate sites. Kasi if you don't know, yung mga manga creators or yung mga comic book creators, nabubuhay sila or yung kumikita sila based dun sa syempre sa sales din ng mga manga or comics na lumalabas. So, pero sa big to sa Marvel, DC,
alam ko may by contract sila, may mga exclusive contracts. Pero syempre, kailangan pa rin, in order for that book to be successful, and para matuloy, kailangan malakas din yung sales niya kasi or else maka-cancel siya pagka mababa. So, and then do your yung mga favorite creators nyo, do them a favor, buy their works or subscribe kayo legally kasi they are books that were done with love and yung passion ng creators nandun talaga. So, lalo na please support your creators as much as possible sa legal way kasi yun nga, kunyari may mababa yung sales, mali mo ma-discontinue yan. So, wala rin. So, nag-invest ka or tuwan-tuwa ka ng story pero pinabasa mo somewhere sa ibang sa site na illegal tapos mababa pala yung rating and then eventually na-cancel. So, ikaw din, hindi mo rin mapagpatuloy yan. Hindi rin matatapos. Ako, ang problem ko lang sa dito, yung sa mga nabebenta ngayon na tankobon sa mga stores, ay sa Fully Book and other stores is that minsan talon-talon yung mga volumes na kunwari say for example, meron silang volume 1, biglang talon na sa 3, wala na yung volume 2. Parang yun yung kailangan mong hanapin. Kasi ganoon talaga mas isa US, yung mga western comics. Hindi mo kasi alam kung sino yung sold out. So may times kunyari yung issue 1 nandyan pero yung issue 2 wala. Tapos pagka ganun, pwede mo naman siyang hanapin, pwede mo pa-order sa store mismo. Pero pag hindi ka talaga makaantay, pwede ka naman mag-subscribe sa kanila online. Wala akong patience eh. So, tama yung recommendation mo na mag-subscribe na lang sa Shonen Jump app. Magkano lang naman subscription nun? Parang 149 tama per month? Oo. Yun. Para ka na rin nag-Netflix. Tsaka ako kasi ginagawa ko kapag kunyari, may missing volume ako, hindi ko talaga siya binabasa. Kasi aantayin ko muna, kunyari, nabili ko yung number 1 tsaka yung number 3 pero wala yung number 2. Hindi ako tatawid sa number 3, hahanapin ko yung number 2 regardless kahit ganong katagal siya mahanap. Example na lang yung huling volume nung Western Comics, yung Sleeper by Ed Brubaker and Sean Phillips. Yung mga previous volumes sila, nabili ko as trade paperback. So, naka-collected siya. Pero yung last volume, nabili ko through single issues. Kulang ako nung last part niya, yung number 13 ata yun or number 12. Since 2016 ko pa siya hinahanap, pag hindi ko siya mahanap, hindi ko siya binabasa. So, yun. Tama lang naman na pasensyoso ka. Wala akong ganung patience eh. So it's worth the wait pag binasa, yung iba yung satisfaction pag nakumpleto mo na eh. Totoo. Well, syempre, yun nga, collector ka nga ng comics and manga. So, eventually, you will develop, magkakaroon ka ng library dyan sa bahay nyo ng comics and manga. Pero ang masama ko ngayon, para mabilis na, binibili ko yung mga omnibus. Like for example, yung Uzumaki ni Junji Ito, binili ko yung omnibus na mismo para isang basahan na lang. Same with yung bago, yung kabibili ko lang Tommy. Tapos No Longer Human, umorder din ako para tingnan. Pero so far, ano yung mga favorite mo ito, na? Mas sige. Ito, yung Death Note na all-in-one. Lahat ng 12 volumes nandito. Ay, ang saya. So, hindi mo na kailangan kolektahin lahat. Ayun, pero hindi ko pa tapos, ang dami. nga eh. Speaking of, talito, ano yung favorite mo na Junji Ito na work? Actually, kakastart ko lang sa kanya. Uzumaki yung natapos ko, I think, last week. Which is, hindi naman siya, sabi kasi, kaya hesitant ako dati sa works ni Junji Ito, gruesome daw masyado. Pero nung start ko naman, I find it, hindi naman siya gruesome, interesting pa nga, kasi ang ganda nung, lalo na yung Curse ng Spiral, hindi ko in-expect na ganun siya. Ngayon, Uzumaki pa rin natapos ko, currently binabasa ko yung Tommy. So,
it's too early to say pa siguro kung ano yung favorite ko. Pero na-enjoy ko yung Uzumaki and then na-enjoy ko ngayon yung Tommy. So, magbabasa pa ako ng iba niyang works. So, yung No Longer Human, parating na. And baka by the end of the month, bubili na naman ako ng panibagong volume. Yung Love Sickness naman gusto kong hanapin ngayon. Speaking of, Tarito, yung isa pa palang goal natin pala for the show is to showcase naman yung mga local authors and publishers, no. So we had an interview with Karakoa Comics, si shout out to Eugene, si Samurai Fudge. Shout out to him. So hopefully madagdagan pa yung mga natin offers na local authors na ma-interview with sa show. So if ever na you pass by or watch this show, so you can contact us and or syempre papadala na lang namin kayo ng invite kung available kayo. Yan. Hopefully marami pa tayong ma-interview. Madami pa yan. Sino ba nga dream mo dream na offer na ma-interview mo? Mga local offers na. Local author, syempre, on the top of my list is Budget Man, creator ng 13. Ayun. Then syempre yung katandem niya si Kajo. Oo, tapos susunod ito madalas kami nakikita sa convention, si Mervin Malonzo, creator ng Tabi po. Yun. Then isa dream creator ko kasi friends. sa mga very very good friends ko sa comic industry. So shout out, hopefully sa susunod andito pa siya yung siya yung creator ng team tag team na comics tsaka na isa sa mga creator na or siya yung creator na nakalimutan ko tuloy. Sorry Ben, nakalimutan ko yung about the detective. Tagal na kasi. So si Benj Bartolome. So hopefully Benj ma-interview ka namin in the future. Ayun. Yan. Hopefully ako tama, nasabi mo na si Kajo and Budget of 13. Gusto ko sa akin naman gusto ko ma-interview si Manik Sabrera. Ayan, ma-interview natin sila. And then sino pa ba? May ngayon offer ngayon ng Makina and yung first 7 weeks ba? Tama ba? Si Katrina Olan. Maganda yung Tablay. Oo. Yun. Meron ako doon. Hindi ko pa nababasa. Katrina Olan. Saka actually kakalaunch lang nila nung Makina. Hindi ko pa nababasa yung Tablay. Binili ko last year. Last year pa tabi yun o earlier this year. And syempre si Tagailog. Yun. Saka si Elmer Damaso. Actually yung the offers mga komikeros nung panahon ng Culture Crash Comics. Culture Crash. And then yun, sige. Naalala ko na yung comic. So Deceptive Detective yun. Deceptive Detective. So ito rin sayang pero years too late pero sayang hindi umabot kay the late great Jerry Alambitan. Kasi siya talaga yung pinaka-favorite kong Filipino creator. Oo nga. Elmer. Tapos yung favorite ko nakalimutan ko na yung mga title lang ko, so Wasted yun. One of his earlier works na about sa isang lalaking galing sa masamang breakup na nag-amok. Nagkaroon siya ng shooting spree. So ayun, yun yung isa sa mga works na gusto ko. So syempre madami pa rin. Ito pa isa, nakalimutan ko, si Arnold Are. Ayun, which is the creator of Mythology Class. And Halina Filipina, tsaka yung Martial Law Baby. So ang dami ko rin gustong graphic novel niya. Tsaka yung sa Martial yung sinabi ko, Mythology Class. Mythology yun, Class. kitang-kita na UP yung inspiration dun sa story. So
Ang ganda niya. Tapos ongoing yung mga sequels niya and hopefully ma-release na soon yung latest book ng Mythology Class. Kasi excited na ako ulit. And then syempre bago natin makalimutan si Paul Medina saka si tarantadong kalbo Kevin Raimundo. And syempre other indie comic writers. We have several na kaibigan natin na indie comic writers, like shoutout na rin kay Ricky Icotron. One of my favorites na ginawa niya is yung na hindi pa rin tapos is yung Paraluman, yung alamat ni Maria Clara. So hopefully we could get him on the show. Ma-invite natin siya. Ayun, mga fantasy draft lang natin for interviews. Hopefully magkatotoo. Manifestation. Kaya yan. Speaking of manifestation, nag-manifest na rin yung dream ng FPW ngayon na ma-launch yung season 1 nila. Oo. Napanood mo na ba? Di pa eh. Di pa? Pero tinignan ko yung soundtrack. So, natuwa ako. Ang ganda. And then, at the same time, the production quality. Alam mo yun, yung dito, ang ganda ng launch ng first episode nila kasi yung mga matches nila, 'di ba, parang papasok, parang alam mo na yan, 'di ba, sa PMC, may yung Titantron nila, lang, parang TV lang. Oo, parang yung yung lumalabas ang name ng mga superstar. Pero dun sa YouTube episode talaga nila, nakashot yung yung Titantron, yung entrance pagpapasok yung wrestler. Meron pang graphics sa gilid nung ring. So, ang ganda nung presentation nila. Pero ang comment ko lang siguro is that medyo ang jumpy nung mga cuts nila for each movement of the wrestlers. Especially nung pinanood ko yung match ni Mike Madrigal saka ni ba yung kalaban niya nun? Ni Marky, yun. Yung first match nung Kakai Bros. Oo, Kakai Bros. Yung medyo dito yung jump saka medyo hindi wide yung view nung ring. Yun yung comment ko rin with MWF din na pag pinapalabas siya sa Rock TV. So, ibalik, hopefully mag-improve. Bago pa lang naman, so marami pang room for improvement. Oo, tama, room for improvement. Yun lang, comment lang naman. Pero the package itself is great na. Yun lang naman siguro yung improvement na pwede nating masuggest or kahit hindi na naman nila i-take yun eh. Pero yun nga, personally I would appreciate na medyo lakihan yung field of view nung wrestling ng ring yung center camera mismo, yung field of view niya malaki pa lalo. Para at least ma-appreciate yung movement nung wrestlers, at the same time yung reaction ng audience. Kasi yun yung parang yun yung isang key din ng that's why we appreciate yung WWE na 'di ba? The shows ng WWE. It's because you can see the movement of the wrestlers in ring. Kumbaga, although siguro they would, yung tama ka naman, they would improve it in the next iterations nung mga episodes nila. So I think but they are in the right direction. So yeah, hopefully we could enjoy more of their episodes. Every Thursday 4 PM yung mga episodes ng FPW Astig. So yan. And syempre MWF naman, they have their own show sa Rock Manila TV, live stream via I think YouTube or Facebook, meron din every 9 PM.
Ay, teka lang, may hindi pa pala tayo napag-usapan na ano, pero parang ngayon mo napag-usapan din eh. Yung pakakatapos lang na Voltes 5 Legacy. Ay, wala na akong balita actually. Alam ko lang natapos siya, pero besides doon, wala na. Yun nga eh, parang the hype was real, pero yung ending niya, somewhere at ano ba yan, whimper, ganun lang yung ending, na parang kung ano yung build up niya nung umpisa, parang paunti-unti died down. Classic GMA. Classic. Although parang kudos naman to the production itself. Maganda naman. At syempre at the same time dito, there are some Easter eggs na nilagay nila doon. Say for example yung tank mode ni Voltes 5, which is sa toys lang yun. Exclusive lang yun. Exclusive for toys lang yun. Nagawa nilang ipasok sa live action. Na-adapt nila. Sa anime hindi yun nangyari Walang tank mode sa anime si Voltes 5. Doon lang sa live action nangyari yun. Which is good. The graphics, historic nga naman yung show, pero ang complaint ko lang talaga doon sa show is that na medyo pilit yung love story ni Steve saka ni Jamie doon. And then syempre the love triangle with Mark. Parang kailangan ba talaga sa story? Di ba enough na they are searching searching for their father, yung love nila for the family, hindi ba enough yun? Yun lang. Although ako maintindihan ko pa yung love, mas gugustuhin ko pa ngayong development ng love story ni Sandra and Zardos kasi andun talaga sa story, pero yung idadagdag mo pa yung love story arc or love triangle arc nung tatlo, parang siguro the problem is in the execution. Kaya naman sanang gawin, kaso nga lang the execution is not that good. Yun lang masabi ko. The anything else, I think siguro now na natapos na, I can rate Voltes 5 around 6.5 out of 10. Yung sabi ko. Anything else, I'm satisfied. Pero yun nga, because of the some arcs na I think unnecessary, dapat mataas pa yung rating ko. Yun lang. Siya pinanood. Oo nga, di mo pinanood Anyway, traumatized ka pa rin sa ginawa nila kay Saido Buti na lang di ko siya pinanood. Kasi ako ang nagtumatak sa isip ko, although tinanggal kagad to sa sinihan, hindi ko lang kung bakit. Yung Shin Kamen Rider. Ay, oo. Hindi ko siya napanood. Available na siya sa Prime Video ngayon. Doon nga doon yung napanood ko. Pero yung sa sinihan ko siya gustong panoorin kasi hindi ako nagkamali. Out of the 4 Shin movies na ginawa niya, kasama Evangelion out of the 4 Hideaki Anno movie na sa Shin series, pinakamaganda yung Kamen Rider. So ilarang sa akin Kamen Rider, then Ultraman, then yung Evangelion, least talaga sa akin yung Godzilla. Kasi Godzilla, ang dami masyadong daldalan. Siguro ako napapanood ko pa lang sa na yon. Although I have seen a little bit of Shin Kamen Rider, so hindi ko pa gaano siguro mamaya papanoorin ko. Hindi ko gaano ma-relate, pero the Evangelion and Ultraman were for me one of the maganda na nagawa ni Hideaki Anno. Nakaka-addict yung Evangelion lalo pag pinanood mo yung 4 na sunod-sunod. Yun. Talaga. That's yung 4 na sunod-sunod na yun. Diba kasi nahuli yung isa kaya ang tagal ng wait mo So ulitin mo ulit, panoorin mo sunod-sunod yun, mas ma-appreciate mo siya. That's the story of Evangelion talaga. As what Hideaki Anno has envisioned. Pero syempre iba pa rin yung the original Evangelion because
dito. Yun yung Evangelion ni Hideaki Anno nung bata pa siya. Nung bata siya. Pero sa akin mas kumbaga mas may angas and may gut itong Rebirth of Evangelion. Yan. So, ayan. Ano pa ba? Malaking part ng childhood natin yung una, pero sa akin, papapiliin mo ko doon sa una tsaka itong ginawa niyang movies. Mas pipiliin ko tong movies. Mas well done. Speaking of Evangelion ng 90s anime, yung Rurouni Kenshin din nagkaroon ng reboot naman na anime sa showing rin ngayon sa Prime Video available. So mas siya ngayon eh. Nakita mo na ba? Hindi pa. Yun, there are some elements dun sa, kung i-compare mo siya dun sa original anime, there are some elements na parang hahanapin mo, or say for example, the soundtrack of the reboot anime is not that remarkable compared dun sa soundtrack nung original anime. Pero siguro na lang nostalgia tripping na lang siguro ako kasi medyo biased talaga ako sa original anime kasi yun yung nakagisnan or napanood na natin. Diba? Speaking of nostalgia, ang dami ng available sa Netflix ngayon. So meron ng Teacher Onizuka. Ayun, meron pa. Then yung not to mention yung Slam Dunk, yung buong run nandun na rin. Then yung One Piece, unti-unti na nila kinukumpleto doon. 200 plus pa lang episode. 200 plus pa lang, konti pa, long way to go pa. Ano pa ba yung mga nakalimutan ko? Slam Dunk, nasabi mo na. Siyempre yung Yu Hakusho, matagal lang nandun yun. Tama. Which is magkakaroon ng live action. Wini-wish ko sana ilagay din nila doon yung mga older Gundam series, like yung ang daming hindi pa nakakapanood ng Gundam 00, which is yun yung isa sa akin mas maganda pa siya kaysa sa Iron-Blooded Orphan. Pero dito naman, I think they could watch the Gundam 00 sa YouTube kasi merong ina-upload ng Sunrise yung available siya. Gundam series kasi ang problema ko doon, yung quality ng video. Mas maganda pa sa Netflix eh. Oo, mas maganda nga sa Netflix. Although yung dito, hindi kasi ganun na talaga yung resolution ng nung ng GTO, Slam Dunk. Ganun na kasi hindi na nila magagawa yun dahil di pa na before the digital TV. Unless i-restore nila ng matinding effort. Pero sa akin wala na, okay lang naman na okay lang yung quality, malinaw. Ayoko kasi ng sa Netflix, kaya gusto ko sa Netflix sila available. Ayoko ng video quality ng YouTube talaga. Maski yung mga tokusatsu sa YouTube, kaya natamad ako minsan manood. Kasi nagiging grainy siya, lalo na pag pinanood mo sa Smart TV. So hindi, parang ayoko nung ganun. Gusto ko, manonood ka na nga lang, minsan ka na nga lang makanood. Dapat yung yung maganda na. Maganda na nga. Tama. It's for the experience. Kumbaga. Ayun. So, anything else na, ang tagal rin natin din nag-usap. So, hopefully, makakabalik tayo sa regular schedule natin. So, anything else? Siguro, ako, ayun, I want to hopefully may mga maidadagdag pa tayo with sa podcast natin. Say for example, babasa tayo ng mga comments ng mga natin ng mga viewers. So hopefully comment lang kayo ng comment sa YouTube sa mga videos para mabasa namin yung mga comments nyo and either ma-shoutout rin namin kayo. Yun. Sige. Tsaka sana, gusto nyo yung mga recommendation kung anong anime magandang panoorin, anong manga magandang basahin, anong movie na. Ito. Ito yung mapag-usapan. Para mapag-usapan natin. Yun. Pero huwag naman sana Marvel movie kasi medyo yes. common. Nakakapagod na sila. Nakakapagod na
Ako, honestly speaking, I'm 60% done with the MCU. Nagbabasa pa rin ako ng Marvel Comics, pero pag may lumabas, okay din na mapanood, okay lang din na hindi. Actually, yung Secret Invasion, di ko na pinanood. Ako, di ko na pinanood. Mas nag-effort pa ako sa Ahsoka. Kasi iba yung pag-handle ni Dave Filoni ng Star Wars. Yan lang yung sinasabi nga natin ng una dito nung past episode, dapat binigay na talaga kay Dave Filoni yung creative control sa Star Wars, hindi kay Kathleen Kennedy. Tsaka parang looking back kasi yung naman The Force Awakens, okay siya. Wala akong reklamo doon. Pero yung mga sequels yun, medyo doon na nagka-problema. Sana, looking back, sana ginawa nila, nag-plant sila ng mga tiny little seeds. Yung pang ginagawa nila ngayon sa sa series. Plant nila yun. Then after that, pag na-build up na uli yung momentum, tsaka sila mag-release ng ng full-length movie. Actually nga. Interesado mga tao. Actually, ito tama yun na hindi sana nila minadali yung sequel trilogy, kumbaga. Kasi ang nitpick ko lang ngayon sa series, hindi maganda yung hindi kasing strong as the previous season sa Mandalorian 3. Yung Book of Boba Fett naman, masyadong slow yung pace. Mandalorian, yan, season 2.5. 2.5. 1.5 ba? Yung Andor maganda raw, pero hindi ko pa napapanood Maganda yung Andor, actually. Pero yung Clone Wars, and then Clone Wars, kahit luma na, maganda pa rin. Pati yung Rebels, maganda ang Rebels. Ahsoka, then Obi-Wan, maganda rin. Kahit sinasabi nila na Ologet, agree ako, maraming fan service doon. Maganda. Pero bakit okay pa rin naman? Bakit ba? Dito, umayo naman sa story yung sa akin sa Star Wars, kung ilalagay mo sa tokusatsu ang Star Wars, yung Obi-Wan ang pinaka-Gokaiger tsaka Kamen Rider decade ng ng Star Wars. Yun nga. Puro fan service Puro fan service. Pero okay lang naman kasi nag-deliver naman Pero hopefully. Okay, sige Migs. More than 1 hour na rin tayo nag-usap. So hopefully we could we will release this naman eventually na madali. Madali. And ayun din, hopefully sa next episode I think is coming October. Ayoko sanang mag-usap about sa mga upcoming projects, movies, or upcoming releases. Parang since it's the spooky season, I think magandang pag-usapan or discuss anything na scary or Halloween related sa pop culture. Could be movies, could be manga, or series, comic books. Tama. Kung ano yung nakakatakot. Kung ano yung mga nakakatakot na nagustuhan natin. So, maybe siguro mag-invite tayo ng guest rin na Halloween enthusiast. Halloween enthusiast. Sige, hanap tayo or kung pwedeng comment nyo kung sino. Comment kayo kung gusto nyo mapasama sa usapan na yun. Okay lang yan. Ayun. And with that, I think we could end this episode na. Sige, Migs, thank you. Shoutout pala. Ayun sa akin, shoutout sa mga loyal viewers natin na kahit nawala tayo ng halos 2 months or isang buwan lang ata, nanonood pa din sila. And ayun, shout out din sa lahat na na-interview namin sa Toycon. Then it was a blast. Nakakapagod pero worth it. Medyo natagalan lang yung video kasi yun nga, dahil adult na tayo, may mga dumarating talagang bagay na real life hindi natin i-expect. So ayun, and then shout out din kay Katak for never ending support sa channel and sa pag-edit. And yun, yung stickers natin nakadikit na sa phone tsaka sa laptop. Ayan, yun nga pala yan, stickers yun. Ayan, meron pa ako. Yan, meron pa kaming mga stickers. So yun. Shout out to my wife Ice and sa Thank you, Ice. And sa and her pala, meron na siyang Shopee, yun nga, which is yung munimuning.ph. Doon siguro doon natin gawing available yung stickers natin.
Tarito limited edition, pero I think we will feature more stickers at in the future. And yun nga, shoutout sa 91 subscribers natin sa YouTube and to our listeners via Spotify. And syempre at least 100 people who were followers of our Facebook and Instagram accounts. Yun. Thank you for sticking with us. And hopefully you continue to support us and sana dumami pa kayo. Yan. Maraming nangyari this past few months. So thank you na andyan pa rin kayo to support and to watch the videos and the podcast. So expect hindi naman kami mag-iiba man yung trabaho or mag-iiba man ng bahay or kung ano man, pero hindi naman kami, we're not going anywhere. Dito lang kami. Syempre, Tarito, thank you din dahil kahit na sabaw minsan yung pinag-uusapan namin, nasasakyan nyo pa rin. Hopefully, we would improve naman our delivery. Medyo, yun nga. Ngayon, sabaw lang ako. Sige. Yun, shoutout rin to sabi ko na, my wife, and syempre to my friends, and syempre to our subscribers na rin. So yun, and to our other people na, so please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Geeks Around Nowhere, and also to listen to our podcast via Spotify, and also we have socials via Facebook, Instagram, Threads. Wala kaming Twitter, wala kaming X, formerly known as Twitter, pero meron kaming TikTok. Yan. So yan. Before this episode ends, then I want to take this opportunity then siguro to say thanks. And last August, end ng August, one of my Facebook friends passed away. So he was the creator or the co-creator of a certain comic book called Dreamwalker, which yung basis nun is Kate Valdez from GMA7. So I wanted to hindi na siya shout out. So I wanted to take this moment to thank Mikey Sutton. So rest easy, my friend. So sayang hindi na dating yung time na may interview ka namin para dun sa comics mo sa Dreamwalker. And thank you kahit papaano, although incomplete, nakapag-release ka ng 2 issues ng Dreamwalker. So happy kami na na-share nyo yung story sa amin. And thank you rin, sinali nyo ako sa private group nyo nung I think 7 years back. So it was a good time. And then sana happy ka na dyan up there, and na-meet mo na rin sila Stanley, Jack Kirby, and other comic book creators na nandiyan na. Yeah. So we'll remember you always. Yes. We will remember you, Mikey, and condolences to his family. Yan. And with that, we end our show. Thank you very much for listening and watching Geeks Around Nowhere. So, hopefully magsabay na ulit tayo dito, Migs. Magsabay tayo ng Toycon eh. Yan. So, siyempre, iba yung pag-personal. Oh. Okay. So, sige, we end our episode with our signature greeting. So, yan. Again, we end this episode. I'm Jomar. My name is Migs. And we are 1, 2, 3 Geeks Out of Nowhere. Yon, nagsabay. Thank you very much and see you next month for our new episode.